At lalo pang magiging romantic ang araw dahil sa special menu na hinahanda ko para sa kanila. Noong nasa hotel industry ako, laging part ng wedding menu ko is yung napakasimple pero talaga naman punong-puno ng flavors, chocolate mousse. Saktong-sakto kasi dito sa Cafe Rosa meron silang ino-offer na locally grown cacao para sa kanilang mga guests. So yun yung gagamitin natin. So the very critical step sa paggawa ng chocolate mousse is yung pagte-temper ng chocolate. So gagamit tayo ng double boiler. Basically, meron tayong pot dito na may tubig. Medyo kumukulo, hindi siya dapat rolling boil. Lalagyan natin ng isa pang bowl, saka natin ililipat yung ating chocolate. And also, I will add in all-purpose cream. This is optional. Kung gusto niyo na mas puro yung lasa ng tsokolate, pwede nyong skip tong step na to. Dahil hindi directly tumatama yung apoy doon sa ating bowl, yan, nagkakaroon tayo ng very gentle na cooking process na nangyayari dito. So perfect na perfect sa pagte-temper or pagme-melt ng ating tsokolate. Basically, ang hinahabol lang natin dito ay maging glossy siya, saka natin siya i-rest. Kapag nagte-temper kayo ng tsokolate, make sure nyo lang na imimix nyo siya or hahaluin nyo siya from time to time. May possibility rin kasi na baka masunog yun nasa ilalim, magtutong. So makaka-apekto ng malaki yan doon sa lasa natin. So palalamigin lang natin to bago natin ifo-fold or hahaluan ng ating whipped cream. So kung kanina, bain-marie hot pot na may tubig, doon natin minelt yung ating tsokolate. Ito naman, another process which is whipping ng cream na pwede natin gawin ng mano-mano. Siguro mas magiging effective lang if we understand the science. Ang all-purpose cream na ginagamit natin kumpara sa gatas ay mas mataas yung fat content. So ito yung dahilan kung bakit yung mouthfeel niya iba, mas makrema, and pwede nga natin siyang i-whip dahil dun sa taba or fat content na meron siya. So meron tayo ditong bowl. Again, sabi nga natin taba or fat yung pinaka magbibigay sa kanya ng airy, light texture. So mas maganda kung it's either chilled yung cream natin or iwi-whisk natin sa malamig na container. Paulit-ulit lang to hanggang makita nating maging light na siya. Masasabi natin kung ano yung stage na nung ating whipped cream. Kapag tinusok mo yung whisk, hinila mo, eto, nasa mid or stiff na ito. Which is perfect para dun sa ating mousse. So this is the perfect consistency or stage na kailangan natin para dun sa ating dessert. Tabi lang natin yan. And sabi nga natin, sky's the limit. Pwede nyo tong garnishan or partneran ng fresh fruits. So depende na lang dun sa visual na na-imagine mo. Bahala ka na kung anong fruits yung available sa'yo or kung ano yung trip mong flavor profiles na idadagdag. So meron tayo ditong kiwi, which is medyo tart, medyo maasim-asim ng kaunti, sweet at the same time. Pero para sa akin, pinaka-importante dito is yung kulay niya, tsaka yung itsura ng prutas mismo. Again, for color, for flavor, for pop nung itsura niya pag na-combine siya with our chocolate mousse, yung ating strawberry. Again, different cuts. So hindi mo kailangang ihalo yan all at the same time. Ilalagay natin yan by stage. So yung whipped cream natin, ifo-fold natin doon sa ating melted chocolate. Yan. So makita nyo nag-iba na yung kulay niya.
At dahil napalamig natin ng maayos yung chocolate natin, hinaluan natin ng mas malamig na cream, mas stable na ngayon yung ating chocolate mousse. Kasi sigurado ko na hindi babagsak yan dahil dun sa temperature na meron na siya.